nandito kami sa Oshawa kasi ito na yung parang OBL weekend kung saan parang championship na. Halos every month merong at least 2 games. Isa nga sa pinakamalayong napuntahan namin this season is Kingston. Lahat ng mga division sa age namin nandito ngayon sa may Six Park dito sa Oshawa. Kaya on the way kami doon, kakakuha ko lang ng breakfast sa family ko. Ito na yung parang mga trip namin as family na para mas mag-bond. And syempre gusto rin namin talaga, kaya nilagay namin sa rep team si Jude is ma-improve. Hindi man siya mag-champion, hindi naman kami nag-expect eh. Ang gusto lang namin mag-improve siya, tapos kung gustuhan niya yung basketball, bonus na sa amin. Ito yung parang OBL na finals. So marami, lahat ng mga nasa age group ni Jude nandun sa isang venue. Makikita mo lahat mga nagko-compete all the way from Ottawa, kung saan man. I think Ottawa yung pinakamalayo this time eh. Maganda yung environment doon kasi talagang ang daming parents. Minsan may init na yung mga parents. Tsaka talagang competitive yung environment. I'm just gonna park. Maaga pa, pero ang gym punong-puno na ng energy. Mga bata nag-iinit, mga magulang nakasetup na ng chairs, at syempre may mga bit-bit pang kape. Alam mo, hindi lang ito simpleng laro. Itong tournament na to tinatawag na OBL Weekend or Ontario Cup. Dito naglalaban-laban ng mga rep teams mula sa iba't ibang bahagi ng Ontario. Parang mini NBA para sa mga batang to. Dito mo makikita ang dedication ng bawat team. Hindi lang para manalo, kundi para ipakita kung gaano sila ka-committed sa basketball. Nakakatuwa rin makita kung paano nagsusuportahan ng bawat pamilya. Sa totoo lang, parang isang malaking community na may isang layunin. I-cheer ang mga anak nating nangangarap. Are they leading? Yeah, they're leading. By 11. Tiago missed 3 layups. Right. 2 right hand, left, 1 left hand. No. Or you can't miss. Okay po naman. Kapag nagsimula na ang laro, ibang usapan na. Bawat dribble, bawat pasa, bawat tira, parang humihinto ang oras. Siyempre, hindi lang kami basta nanonood. Lahat kami invested. May sigawan, may palakpakan, may buntong hininga. At kapag anak mo na ang nasa court, ibang level ng kaba. Pero sa kabila ng lahat, ang mahalaga, alam mong ginagawa nila ang best nila. Sa bawat possession, matututo sila hindi lang ng basketball skills, kundi ng disiplina, teamwork at respeto. So you guys from Barrie? Bradford. Yeah. So close. So I know Jeremiah. Oh, you know him? I know the coach, yeah. Oh, you know the coach. And Tad, you know Tad? Oh yeah. He's teammate with Jude in Filipino leagues. That's my son. Okay. Oh, that's your son. Yeah. Where are you, Markham? No, we're still Toronto. Oh, Toronto. So this one is Etobicoke, top tier. Okay. Etobicoke Brampton kind of. Yeah. So ngayon pauwi na, ganyan talaga pagiging, I guess, basketball dad.
ginagawa rin natin para sa mga anak. And yun naman yung nakikita ko. Ang para sa akin, ang importante is yung personal development ng mga bata. Tapos ina-expose sila sa mga yung team game, 'di ba? Tapos nakakapag-interact, nakakapag-compete. And gusto mo rin is yung madisiplina sila ng mga coach, ng mga ibang coach. Kaya patuloy namin hanggang sa gusto rin ng do you like what we're doing? So hanggang sa gusto nila, and nag-enjoy naman yung family namin, magpapatuloy namin yung ganito. Bago pa lang ako sa ganitong buhay, yung may bitbit kang folding chairs, camera, tripod, tubig, at baon sa countless hours of practice. Pero kahit bago lang ako, masaya ako. Ang pagiging basketball dad, hindi lang ito tungkol sa paghatid sundo. Ito yung mga sandaling kasama mo ang anak mo sa journey niya. Sa panalo, sa pagkatalo, sa bawat hampas ng dribble sa court. Hindi ko alam kung saan siya dadalhin ng basketball. Pero ang alam ko, habang nandito ako, sinusuportahan ko siya. Kasi para sa akin, yan ang tunay na championship. At sa totoo lang, excited na akong masanay pa sa ganito. Sana marami pa kaming ganitong araw.